Mga hello. Hmm. Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Eto po sila ng hashtag Walk with Lanchano sa gitna ng kasinungalingan at mga dilaw na kwento. Tayo magiging ilaw pa rin ng katotohanan. Ngayong gabi, ilang mga minuto tayo ng matinding usapan. Marcos moves to bring Saldico back to Philippines sans extradition treaty with Portugal. Oo, narinig nyo na yan, ha? Nang tama. Walang extradition treaty, pero si PBBM mismo ang nagutos ibalik si Saldico. Parang sinasabi, kahit walang resibo, bayad muna. Pero seryoso ito, ha? Ito'y hindi biro. Ito'y tungkol sa multi-billion pesos na nawala sa flood control projects habang tayo'y nalulunod sa baha. Shoutout muna sa ating mga solid supporters natin sa buong mundo. Sa Pilipinas, lalo na sa Quezon City at Bicol. Sa United States, California, New York, Texas, mga OFW na nanonood habang nagpapahinga kayo sa break. Sa Canada, Toronto, Vancouver, stay warm mga kapatid. Sa Australia, Sydney, Melbourne, good on ya ha. Sa United Kingdom, London, Manchester, cheers. Sa United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, salamat sa inyong remittances na sana'y hindi napupunta sa mga ghost projects. Sa Hong Kong, Japan, Italy, Germany, mga Pinoy worldwide, nandito kami para sa inyo. Kung hindi pa kayo subscribe, ha, click na yan ngayon, hit that bell, join the membership, sama-sama nating itindig ang katotohanan, hashtag laban para sa katotohanan, hashtag walk with Laan. Okay, una, sino ba talaga si Saldico? Dating ako Bicol Party List Representative, chairman ng House Appropriations Committee, yung grupo na nagdidesisyon kung saan pupunta ang bilyones ng budget. Co-founder ng SunWest Incorporated, construction firm na nakakakuha ng maraming flood control contracts. Pero ano ang nangyari? Noong 2025, sumabog ang iskandalo. Ghost flood control projects, mga proyektong hindi umiiral, substandard o inflated budgets, testimonies sa Senate Blue Ribbon, cash delivery sa mga opisyal, 1.68 billion pesos daw kay Romualdez alone. Si Saldico mismo inamin sa video statement niya noong November 2025, 100 billion pesos insertion sa budget. Mostly flood control daw galing sa instructions ni na Marcos at Romualdez. Parang sinabi niya, boss, ikaw na nagsabi, ako lang sumunod ha. Okay, classic Pinoy excuse. Sinabi kasi ni boss pero ngayon siya ang fugitive. Warrant of arrest mula Sandigan Bayan, passport cancelled, NBI at Interpol involved. Habang tayo nagdurusa sa buhay tuwing tag-ulan, ang pera para sa flood walls ay napupunta sa bulsa ng mga experts sa appropriations. Yung flood control na dapat magliligtas sa buhay, naging floodgate ng corruption. Fast forward tayo to January 2026, si Interior John Vic Romilla sa Palace Briefing, nagbigay ng instruction ng presidente na formally mag-apply ng extradition treaty sa Portugal kahit wala pang treaty. Ano ba yun? Ano yan? Parang nag apply ng membership sa gym kahit hindi pa member? Pwede na ba muna ako mag-workout? Portugal walang extradition treaty sa Pilipinas, siko daw ang Portuguese passport acquired years ago, kaya complicated. Dual citizen, hindi madaling i-extradite. Pero through Interpol request ng repatriation at si Marcos mismo nagutos. Bakit ngayon lang? Si Ko tumakas noong August 2025 sa US para medical treatment. Lumipat sa Europe, Spain, Portugal sightings. 5 billion pesos daw na transfer overseas via crypto. Yung pera ng bayan naging Bitcoin sa Portugal. Parang si Saldi nag-vacation sa Lisbon habang tayo naghihirap sa baha. O sige magpapahinga muna ako sa Europe sabi niya, kayo muna magtiis sa tubig. Pero seryoso ito'y test ng political will. Kung seryoso si Marcos sa anti-corruption, bakit hindi ba mas maaga? O bakit dahil si Ko mismo nagsabi na involved ang matataas? Okay talagang grabe 'no, grabe mga nangyayari 'no. Sandigan Bayan, warrants for graft malversation, possible plunder, cost families firms Sunwest, High Tone top contractor sa DPWH, Leyte, home province ni Romualdez, biglang tumaas ang allocations, cost contractors corner billions at ngayon asset seizures ongoing.
Ano ang saysay nito sa atin, mga OFW at kabataan? Kayo nagpapadala ng pera para sa bayan, pero napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot. Yung remittances nyo dapat para sa flood control, hindi para sa basement ng mansyon ni ko. May five-story basement daw para sa kashwa, Classic rich Pinoy, hindi basement para sa wine, para sa pera. Walang extradition treaty ha. Pwede pa rin diplomatic pressure, Interpol red notice o bilateral talks. Pero it shows ang hustisya sa Pilipinas minsan kailangan pa ng special arrangement. Parang sinasabi, kung walang batas, gumawa na lang tayo. Sa mga kabataan, huwag maniwala sa fake news. Mag-research, magtanong. Sa mga OFWs i-report. Kung makita nyo si Ko, picturean, i-post. Tulungan nating ibalik ang hustisya. Okay, mga kawok ang katotohanan ang unang dinudurog sa gitna ng kasinungalingan. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Salamat sa panonood hanggang dulo. Like, share, comment na kayo. Ano sa tingin ninyo? Matagumpay ba ang pagbabalik ni Saldi ko? Sumali na sa ating YouTube membership. Sama-sama tayo, panatilihin nating malaya ang boses natin. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan. Hit that bell icon mga kaibigan. Shoutout ulit sa Pilipinas, sa United States of America, Canada, Australia, sa United Kingdom, sa United Arab Emirates, Hong Kong, Japan, sa Italy, Germany. Love you all. Hanggang sa susunod na expose, ingat kayo at huwag kalimutan, laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Mabuhay po ang Pilipinas.